marami tayong gusto, marami tayong hinihiling. Minsan, ang nakukuha nating sagot, oo, hindi o hindi muna ngayon. Pero paano kung may hiling sa'yo ang taong pinakamamahal mo? Gaano ka kahanda para tuparin ito? Lalo na kung ito na ang huling hiling niya sa'yo. Pinag-usapan ng buong mundo at naging inspirasyon sa marami ang pagpapakasal ni Roden na may stage 4 liver cancer sa kanyang girlfriend na si Lizelle. Patunay na love conquers all. Pangarap yun ng lahat ng babae na makasal dun sa lalaki na minamahal din nila. Kaya yun, sobrang saya ko. Naiiyak ako, nakatingin ako sa kanya. Bigla ka pabawiin kung kailan ba natapuan pag-ibig na walang Kaya nga ang naging abala sa lahat ng kailangan nila sa kasal, ang pamilya at kaibigan ni Roden na nagmamahal din sa kanila. mabigat na karamdaman. Isa na rito ang kapatid niyang si Haset. Promise, walang iyakan. Lahat tayo, ngingiti tayo kay kuya, pati mga bisita, ganun. So yun, nag-start na. Di ba po ako nagsabi na walang iiyak? Ako po yung nauna. Ako po yung nauna. Actually, naiyak ako tuwing nakikita ko si kuya na nag-smile. Panganay sa 3 magkakapatid si Roden. Simula pagkabata, si Mami Lori lang ang mag-isang nagtaguyod sa kanila. Hindi ko sila hiniwalay pag nagtulog kami, sabay-sabay kami. Kailangan dikit-dikit sila sa akin. Hanggang lumaki yun. Na lang kami. Hanggang ngayon. Mula sa Misamis Occidental, nakipagsapalaran sila sa Maynila at dito na nga namuhay. Sino ba tumayo na father figure sa inyong 3? Si kuya, siya yung talagang halos nag-aalaga sa amin na malambing naman siya na kuya at yun Siya nga, matapang. matapang din kung may nag-aarya lalo kay mama. Kaya nga nang maging magkasintahan sina Roden at Lizelle at nabiyayaan sila ng isang anak, ang buong angkan masaya na rin para sa kanila. Pero sinubok ang pamilya nang malaman nilang may liver cancer si Roden. Kami pa rin talaga inisip niya. Ayaw niya pa rin makaabala kasi nga pagiging father figure, pagiging kuya, na gusto niya independent. Siya mismo, siya dapat mag-aalaga sa amin, hindi siya yung aalagaan. Kaya naman na ang planong kasalan na sana ay sa July 8 pa. Agad-agad nilang pinaghandaan. Kuya, bukas yung kasal mo. Tapos, hindi ko makakalimutan yung ngiti talaga na idulot nung pagkasabi ko sa kanya. Ang sarap po talaga ng ngiti ni Kuya. Grabe. Ayaw ko pakita sa umiiyak ako. Niyakap ko lang, Kuya, ginaling ko yung ulo niya. Magpakalakas ka. Sabi ko, Kuya, kailangan mabot ka sa kasal mo. Alam ko, ito yung pinakaantay mo ng matagal na. Balang araw, ikaw rin at ako ay muling magkakasama. Kung pwede lang pigilan ang takot ng sandali at pahabain mga... Hindi matutumbasan ang saya sa araw ng pag-iisang dibdib ni na Roden at Lizelle. Hanggang wakas sasahan mo. Pero halos 10 oras pa lang ang nakakalipas, lumisan na rin si Roden. Dito ako, hindi kita iiwan. Sinabi ko sa kanya, kung gusto mo nang magpahinga, bigyan mo ako ng sign. Kasi ayoko rin naman na makikita kang nahihirapan, sasaktan.
Pilit na nagpapakatatag sa isa't isa ang buong pamilya. Ang pinaghuhugutan nila ng lakas, si Baby Zakia, ang anak ni na Roden at Lizelle. Promise ko rin sa kanya, nilapitan ko siya, huwag kang mag-alala kay Bibi. Alam mo naman, mahal namin yung bata yung anak mo Lahat ng miyembro ng pamilya nakatutok ngayon kay Zakia. Siya kasi ang iniwang magandang alaala ni Roden sa kanila. Sa susunod na Martes, 30th birthday na sana ni Roden. Pero gaya noong nabubuhay pa, sigurado silang mas gugustuhin ni Roden na mapasaya ang anak kesa sa sarili niya. This is Ating's feeder program wherein she'll be taught how to read in 20 days a week. So you have an giving her basic and advanced levels. So in 20 days, your child will be able to read. Gusto nga namin sana siyang ipa-enroll kasi para matuto. Tuto nga na sana si si Ruden. Kaya lang hindi siya natanggap. 2 years old and a half pa kasi siya. Hindi ko alam kung ano talaga ang purpose ni God, lahat na pangyayari. Kasi yung may mga imposible na nagiging posible. Marami na tayong narinig na mga love story na may happily ever after. Pero kung may perfect love story man na nasusulat, ito ay yung pagmamahal na galing sa pamilya, na alam mong nandyan lang, anuman ang pagsubok na haharapin sa buhay. Hanggang